Magandang gabi po sa inyong lahat. We are on the second Sunday of Lent, and so we continue our Lenten journey, preparing us for the great feast of the Lord's Passion, Death, and Resurrection. Ang Kwaresma po ay paghahanda ng sarili, paghahanda ng pamayanan upang maging makahulugan ang ating Semana Santa, ang ating Holy Week, ang pagdiriwang ng pagdurusa, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. At kadalasan po, sa pagpapaliwanag ng kung anong Kwaresma, meron pong paboritong paglalarawan na ibinibigay. There is a common image that is presented for us to understand what Lent is all about. Sabi po ng maraming church fathers, the Lenten season is like climbing a mountain. The Lenten season is climbing the mountain of Easter. Ang Kwaresma daw po ay tila pag-akyat sa bundok ng muling pagkabuhay ng Panginoon. May naghihintay na pagkabuhay sa tuktok, sa taas. Subalit, may pag-akyat na kailangan. Hindi madali ang umakyat ng bundok, subalit hindi rin naman imposible. Hindi madali ang Kwaresma, sapagkat ang hinihiling ng Kwaresma, disiplina. Lent demands a discipline to examine ourselves, suriin ang sarili, questionin ang sarili. Kamusta na ba ako? Kamusta ang pananampalataya ko? Kamusta ang pagsunod ko sa Panginoon? Kamusta ang aking pagtulong sa nangangailangan? Kamusta ang pagiging Kristiyano ko? Kamusta ang pagiging anak ko, anak ng Diyos? Kamusta ang pagiging Katoliko? And this is not easy. Sino ba naman ang madaling aamin sa sariling pagkukulang? Ala, mas madali po manisi ng iba. Kaya naman ako ganito kasi sila ganyan. Kung hindi sila ganyan, hindi ako ganito. Kasi naman ginagawa ng marami, kaya napakahirap magpakabuti at sumunod sa Panginoon. But this is the mountain that we have to climb. Yes, difficult, but not impossible. So that in these 40 days of Lent, we examine ourselves, how we are as sons and daughters of God, how we are as Christians, as Catholics, as faithful. How is our charity? How is our love? How is our service of people who are in need around us? And upon climbing that mountain, kaya nakakatuwa po, sa dalawang pagbasa natin ngayon, sa unang pagbasa at sa Ebanghelyo, parehas po na may pagbanggit tungkol sa bundok. Si Abraham at si Isaac, tinawag ng Diyos upang mag-alay, umakyat sa bundok ng, narinig niyo ba yung pangalan sa first reading? To climb the mountain of Pinatubo, Moriah, the mountain of Moriah. Umakyat si Abraham at Isaac at doon nakatagpo ang presensya ng Diyos. Ganon din sa Ebanghelyo, si Jesus, si Juan, si Santiago at si Pedro. Umakyat sa bundok ng hindi binanggit sa Ebanghelyo, pero alam natin kung anong bundok nangyari ang Transfiguration. Sa bundok ng
Tabor. At sa pag-akyat, ito sa may Galilea, malapit sa Nazaret, sa pag-akyat sa bundok ng Tabor, doon natagpuan ang nagniningning na kaluwalhatian ni Jesus bilang anak ng Diyos. Bundok ng Moraya, bundok ng Tabor, bundok ng Kwaresma. At sa tuktok ng bundok, ano ang matatagpuan? Tulad ni Pedro, tulad ni Juan at Santiago, sa bundok ng Kwaresma, matatagpuan ang liwanag ng muling pagkabuhay ni Jesus. The light that makes us see, the light that guides us, the light that dispels the darkness in our lives. At importante po ito, yung liwanag para tayo ay makakita, sapagkat sabi sa atin sa Ebanghelyo, samantalang sila'y naroroon, isang alap-aap ang dumating, ang bumaba, at mula sa alapaap, isang tinig ang kanilang narinig. Anong sabi ng tinig? This is my beloved son. Ito ang pinakamamahal kong anak. At iyan ang kailangan nating makita. Makita si Jesus saan man tayo naroroon. Makita ang pinakamamahal na anak ng Diyos. Tatanggapin ang liwanag para makita si Jesus. At kapag nakita si Jesus, anong sabi ng tinig mula sa alapaap? Listen to Him. Liwanag na ipagkakaloob sa atin upang makita si Jesus. Upang pag nakita si Jesus, papakinggan siya. At ang tunay na nakikinig kay Jesus, sumusunod kay Jesus. The light that is given to us so that we may see Jesus. So that by seeing Jesus, we listen to Jesus. And through listening to Jesus, follows Jesus. This is the mountain of Lent. We receive the light so that we may see the Lord. When we see the Lord, we listen to Him. And by listening to Him, we follow Him. Tanggapin nawa natin ang liwanag ng pagbabagong anyo ng Panginoon upang sa liwanag na ito, makita si Jesus. Kapag nakita si Jesus, makinig kay Jesus. At ang tunay na nakikinig kay Jesus, sumusunod kay Jesus. Amen.